fishball at balut. Hindi lang pantawid gutom, kundi naging daan para ang 10 anak makapagtapos sa pag-aaral. Hindi lang yan ang good news dahil ang sukli ng mga anak, dream house naman para sa buong pamilya. Mga kapuso, sama-sama tayong mag-food trip, ma-inspire at mag-good vibes sa kwento ng pamilya Atienza. Nakilala namin dito sa Good News sina Nanay Maring at Tatay Freddy. 45 taon ng kasal at mayroong hindi lang 1, 2 o 3, kundi 10 anak. Masaya, pero hirap sa pamumuhay. Kung hindi kami magtatrabaho, ay wala kaming kakainin. Simpleng buhay lang daw ang meron ng mag-asawa noon. Kaya yun din ang buhay na kinalakihan ng kanilang mga anak. Ang bumubuhay ng araw sa kanila noon ang pagtitinda ng fishball at balut ni Nanay Maring at Tatay Freddy. Minsan po nanghihiram din ako sa aking mga kamag-anak para po may maipahunan ako. Kami ay may suki sa bawan na kami naman ay pinauutang ng mga tulad ng fishball, kikiam, balot. Kukuha kami ngayon, babayaran bukas yun. Ang kita ng araw nila rito, hindi lang pinagkakasya sa araw-araw na pagkain, kundi sa pag-aaral ng 10 nilang anak. Tanda ko po yung mga 350 laang gayon. Ay doon pa po kukunin lahat. Bibili na isang salop na bigas. Pagkain, baon pa ng mga bata na tigkakaunti. Bili na po, balot. Tila kayod kalabaw ng araw ang mag-asawa. Bukod sa pagtitinda, pinasok din nila ang paggawa ng hollow blocks at pagtitinda ng tinapay. Mahirap man ang buhay, hindi nagreklamo ang magkakapatid sa buhay na meron sila. Akala po ng inay ay okay na ako sa ketchup. Kaya ko po yung sinasabi kasi wala po talagang maipaulam sa amin. Wala po kami makain. So yung ketchup po, parang sinasabi ko na lang po na inay, paborito ko ang ketchup. Dahil po, yun lang po ang tanging pwede kong iulam kahit po college na ako. Bilang sukli sa pagsisikap ng kanilang magulang, tumutulong na rin sila para matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at para na rin sa kanilang pag-aaral. So ang akin naman pong tatay noon ay gumagawa po ng tinapay po sa madaling araw at inilalako ko po sa umaga bago po pumasok. Ang pangarap daw kasi nila sa kanilang magulang, mabigyan sila ng magandang buhay. Pero dahil sa estado ng kanilang buhay noon, ang kanilang pamilya hindi nakaiwas sa mapanghusgang mata ng iba. Sabi, ano daw ang mararating sa ganoong buhay? Yun lang daw ba ang trabaho na kayang ipakita sa mga anak? Masakit po yun siyempre sa isang magulang at doon sa aking kapatid. Ang isa pa raw sa hindi nila malilimutan, Yung bahay po namin nung una, tagpi-tagpi po siya. Pag may dadaan po, ang sabi, squatter daw po ang bahay namin. dead maraw sa mga basher, focus lang sa goal. Kaya mula sa pagtutulong-tulong ng pamilya at pagtitinda ni Nanay Maring at Tatay Freddy noon, isa-isa at unti-unti napagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang 9 na anak sa kolehiyo. Para education din po. Yung po naman sumunod na kambal, yung pong isa ay office management, ay po isa HRM. Yung po sumunod ay HRM. Yung po si Jennifer po ay teacher. Si Jessica ay teacher din. Si Donna ay teacher. Si Samuel po engineer po. Si Christian po yung business. Ang dalawa pa raw dito, graduate ng master's degree. Habang si Jennifer, may doctorate degree naman. At ang kanilang bunso, 3rd year college na. Kaya naman, panahon na rin daw para graduate na ang kanilang mga magulang. Ang regalo ng magkakapatid sa kanilang magulang, mula sa tagpi-tagpi nilang bahay na meron lamang 1 kwarto noon, ngayon, upgraded na. May magandang sala, kusina, 2 CR at 7 kwarto pa. Sobrang masaya. Makakatira din kami sa bahay na ay kay Bato. Ang laking nabago talaga nung makapatapos yung mga anak namin.
Ngayon, ang pamilya, hindi na raw nagsisiksikan. Sina nanay at tatay rin, pahinga na rin sa paglalako ng balot at fishball. Ang bad vibes, napalitan na talaga ng good vibes. Pero, hindi pa raw dyan natapos ang plot twist sa kanilang buhay. Dahil meron pa raw susubok sa tatag ng kanilang pamilya. Hindi lang buhay, kundi pati kabuhayan ang apektado ng Bagyong Christine sa Agoncillo, Batangas. Nito lamang Oktubre, nang sumalanta ang Bagyong Christine sa bansa, higit na tinamaan ang probinsya ng Batangas. At ang kanila raw lugar na Mabini, hindi nakaligtas sa hagupit nito. Ang pambahay namin, Ang kanila raw pinaghirapang bahay, natanggal ang bubong. Binaha ang loob. Talaga pong basang-basa ito. Oh, talagang wala nang maitago, lahat na ibasa. Pero wala raw bagyo na makakatibag sa samahan at pagmamahalan. Kaya naman ang pamilya, bayanihan sa pagpapaayos muli ng kanilang tirahan. Hep, hep, hep! Break muna! Sina Ferds at Jennifer, may dalang merienda para sa pamilya. Ito na ang paborito nating lahat! dati-dati nakakatikim lang tayo ng fishball kapag may sunog at saka kapag may tira-tira. At sa balot naman, kapag may basag na basag. Inay, ama po, maraming salamat ho sa sakripisyo ninyo para sa amin. Magpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at ang ibinigay sa aking mga anak ay mababait at masunuri. Sabi na nga, the family that stays together sa lungkot at ligaya will always stay forever, katulad ng pamilya Atienza. Spread the good vibes, mga kapuso! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Magkapatid na matagal di nagkita, nag-reunion sa kalsada. Viral video ang pagsampal sa isang empleyado. Yan ang inspirasyon ng ating eksperimento. Aray! Live sellers na lakas ng loob ang puhunan, ang iba, sadya palang mayayaman. Paano kung isang araw, napansin mong may bigla na lang sumusunod sa'yo? Aabante siya o overtake, then titingin sa akin. Parang minumukhaan niya ako. Parang may balak tong tao na to. Kinabahan ako. Sa nasabi kasing video, makikitang isang motorista ang hindi lang sumusunod. Pinara at hinarang pa ang rider sa harap niya. Sino kaya siya? Nakilala namin ang nag-upload ng video na si Chris Sabile o Shintaro sa kanyang social media na mula sa Quezon City. Madalas daw mag-vlog si Chris sa kalsada sakay ng kanyang motorsiklo. Pero ito raw ang unang beses na nagkaroon siya ng ganitong karanasan. Pero ang mas ikinagulat daw niya nang ang humarang sa kanya, kapatid pala niyang matagal nang hindi nakikita. Nagtanggal siya ng helmet. Nakita ko na kagad yung eyes niya. Sabi ko, kapatid ko to. Yung kaba ko biglang nawala eh. Biglang napalitan siya ng tuwa. Si Louie, sa Parañaque ngayon nakatira. Ilang taon man daw hindi nagkita. Sa hindi inaasahang pagtatagpo nila, mabilis pa rin niyang nakilala ang kapatid. Nung nakita ko yung top box ni Kuya na may nakalagay na Shintaro, pumasok agad sa isip ko, si Kuya to ah. Malakas yung pakiramdam ko, yung kutob ko na hindi ako pwede magkamali, Kuya ko to. Hindi na ako nagdalawang isip na habulin siya. Sina Shintaro at Louie galing daw sa isang malaki at mahirap na pamilya kung saan 8 silang magkakapatid ang binubuhay ng kanilang mga magulang. Pangalawa sa panganay si Shintaro, habang panglima naman si Louie. Ina, pwede daw po ba mautang ng bigas si Mama? Pero dahil laki sa hirap ang magkakapatid, kanya-kanya raw silang diskarte sa buhay.
Noong 1993 na nga, napagpasyahan ni Shintaro ng mga ibang bansa. Kaya ako nag-Japan. Gusto ko rin na mabigyan ng magandang buhay ang both parents ko and especially makatulong din sa mga kapatid ko. Si nanay yung siya yung magulang na na nagtulak sa'yo para mangarap. Yung bata ka pa, lagi niyang sinasabi, "Nak, pilitin yung umalis dito sa squatter. Mag-aral kayong mabuti." Sa ilang taon niyang pagiging Overseas Filipino Worker o OFW, unti-unti raw siyang nakaipon na itinutulong sa pamilya. Pero sa kasamang palad, noong 2007 at 2009, magkasunod na pumanaw ang mga magulang nila. O siya, sige na anak, okay na naman si mama dito, huwag ka na mag-alala. Gusto ko umuwi dahil gusto ko makita ang father ko. Pinigilan ako ni nanay. Ang hirap para isang anak na hindi mo makita yung magulang mo na inilibing nang wala ka sa kanila. Nang pumanaw ang mga magulang, malungkot man, madalang na ring magkita-kita ang magkakapatid. Lalo na raw si Louie na paiba-iba ng tirahan. At bihira lang daw magpakita sa kanila dahil ugali raw niyang magpakalayo-layo sa tuwing may problema. Basta birthday ni nanay, birthday ni tatay, araw ng kamatayan, nandun kami. As in, naghahanda kami. Pero after that, wala na. Paminsan-minsan yung reunion, minsan hindi pa buo. Hanggang sa yung minsan na reunion, nawala na yun. Kanya-kanya na kami. Muli na lang nagkita-kita ang magkakapatid sa huling Christmas party ng kanilang pamilya noong 2019. Ito raw kasi ang panahong umuwi si Shintaro sa bansa. May sari-sarili mang pamilya at nakatira sa iba't ibang syudad at probinsya. Nagkita-kita muli ang magkakapatid. Yun nga yung Christmas party na nabuo kami. Nagpa-party si kuya, as in mga pamangkin namin, lahat. Ang party namin noon reunion sa memorial pa rin. Kasi yun ang gusto ng mother ko, na makita niya yung mga anak niya, masaya. Dumating din yung time na kahit may pamilya ka na, naiisip mo yung mga kapatid mo. Kumusta na kaya sila, ano na kaya ang buhay nila. Especially to si Louie. Kaya makalipas ang 5 taon, laking gulat ni Shintaro nang bigla siyang gulatin ni Louie sa kalsada. Kung sinabi niyang, "Kuya, si Louie to," yun, naano na ako, sobrang yung tuwa ko na parang, ano nangyari? Saan ka galing? Ano, paano? Yun kagad ang kumusta ko kasi ang tagal namin hindi nagkita. Kaya naman ngayong araw, may munting sorpresa ang good news. Ang mabilisan nilang pagkikita sa kalsada noon, susundan natin ng isang ganap na reunion. Kuya, anong paborito ng pagkain niyo? Sa ngayon, pagkadating sa mga ganitong buffet, hinahanap ko yung Japanese food pa rin eh. May isa pa kaming sorpresa para sa iyo. Wapo niyo ah! Na-surprise kami ah. Barang tuwan sa Galaxy ate na ngayon lang nakita. Kanina, pinag-uusapan lang namin na nandito kayo eh. Tapos bigla kayong ganun ba? andyan. Sobrang Mas okay kung nandiyan kami. Oo nga eh. Wala, nakabuffet kami, hindi kayo kasama. Sorry, next time na lang tayo. Oo nga. Well, Nakapag-banding naman. well, been a long time. Surprise eh. Na-surprise kami. Good luck dyan sa... See you, ate. Sorry. Bye. Okay. See you! Ingat kayo! Enjoy lang sa Enjoy. pagkain, okay. At syempre, pwede bang makumpleto ang bonding ng walang picture taking? Kaya, say cheese! Ayan, Shintaro at Louie, mukhang nadagdagan na ulit ang memories niyong magkapatid. At sana, many more to come. First time namin itong ginawa, yung may video kaming ganito, pa-picture. Never namin ito nagawa sa buhay namin kahit mga bata kami. Anumang edad, malayo man o malapit, sa ating pamilya pa rin tayo babalik at babalik. Kamakailan, nirelieve sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno dahil sa pananampal ng empleyado. Kung ikaw ang makasaksi nito, ano ang gagawin mo? Usap
Usapan ngayon ang mainit na tagpong ito kung saan nakunan ang pananampal ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio sa isa umunong janitor na empleyado ng ni-raid nilang BPO sa Bataan. Depensa ng tagapagsalita ng PAOK, hindi raw naging maganda ang pakikitungo ng lalaki sa mga kawani ng PAOK. Dahilan kaya siya nagalit at pinapili ang empleyado kung kakasuhan sila o tatanggap ng mag-asawang sampal. Nakalaunay, nasundan ng isa pa. Sabi ko nga, ang binastos mo hindi yung staff, hindi yung bata. This is a legitimate operation. Pero at the end of the day, I still apologize. That is erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Dahil sa di umunoy mistreatment na nangyari, pansamantalang tinanggal muna bilang spokesperson ng PAOK si Casio. First of all, bawal manakit. Whether you are a private person or especially if you are a government official, hindi ka dapat nananakit. In cases na katulad nung dito sa ano na to, sa news na to na isang public official ang involved, government employee, pwede kang mag-file ng criminal complaint before the ombudsman. So, because there is an abuse of authority. Pero kapag isa namang private individual ang subject, you may file a criminal complaint either unjust vexation or physical injuries before the fiscal's office. Samantala, formal nang nagsampa ng kasong slander of deed o pamamahiya sa pamamagitan ng kilos o gawa ang empleyado. Usaping mistreatment ang inspirasyon ng ating susunod na eksperimento. Ang eksena, magkukunwaring tindero ang ating kasabwat na si Kevin. Bakit dito ka nagtitinda? May permit ka bang binigay? Nasisitahin ng isa pa nating kasabwat na si Jesusa na magkukunwari namang empleyado ng barangay. Ang eksperimento atin ang simulan. Boss, bibingka kayo, boss. Merienda. Hoy, ano yan? Bakit nagtitinda ka dito? May permit ka ba? Merienda lang doon. Nalo ko lang sila, sir. May permit ka. Ang nagtitinda lang dito na pinapayagan, may permit sa barangay. So, ikaw ilang beses na kita pinagsasabihan. Doon pa lang sa kabila, nagtitinda ka na. Ang lalaking ito, napapatingin na. Ang isang ito, sumali na sa argumento ng dalawa. Pwede ang tinda, bibingka lang naman to eh. Kahit na, hindi nga pwede. Pagkasabi, tsaka matagal na yan. Nung nakaraan pa yan, paulit-ulit ka sabi ko wag kang magtitinda rito, nagtitinda pa rin. Iniinis ako niyan, kaya hindi pwede. Doon ka sa kabilang barangay. Hanggang isa pang lalaki ang hindi na nakatiis pa. Saan barangay nyo? Oo, dapat eh. Ay, na, bawal nga. Lako lang to eh. Nagkatulakan na. Galap lang, nalukuha si na kuya doon. Oras na para sa big reveal. Oo, naawa kasi ako. Una-una, naghahanap buhay naman yung tao. Hindi tama yun. Dapat, kung makukuha sa pag-uusap, pag-usapan nyo. Sa tamang sa barangay hall, pakawag mo siya. Pero yung mananakit, mali naman. Ni-level up pa namin ang ganap. And this time, papasok sa eksena ang isa pa nating kasabwat na si Ruth at magkukunwaring magtatapo ng basura. Nasisitahin ang kakutsaba nating si Jesusa. In 3, 2, 1, action! Bakit ka nagtatapon dyan? Bawal magtapon dyan. Kaya kita mo, ang dami ng mga basura dito. Bawal magtapon dyan. Bawal ba? Wala namang nakalagay eh. Ang mainit na eksena ng ating mga kakutsaba, agad napansin ng ating mga target. Napakialaman yung paglalagay ko ng basura dito kasi nga yung paglilista sa ayuda nga, di ba? Nalilista mo ba ako? Hindi naman ako nalilista eh. Ay, hindi naman yung ayuda, pinag-uusapan natin dito yung basura eh. Pamilya mo lang yung nililista mo, kaya wag mo. Bakit tinatapan mo dito yung pamilya ko? Aray, pamilya ko! Aray, Huwag mo inaano yung basura ng inaano natin dito. Inaano mo? Bakit pamilya ko inaano mo rito? Basura yung inaano eh. Kahit na! Hindi! Nananakit kuya eh! Nananakit eh! Ni chairman tapos ito ka ako. Nasa'yo ako ni chairman dito? Hindi pwede. Hindi na po, ako na po magtrabaho. Pwede naman sabihin na maayos, di ba? Ako pinapagalitan ni chairman. Tapos tinatawag yung pamilya ko. Ano yun? Ha? Ako na po magtatapos. Ay, hindi patapos mo sa bahay nila. Patapos mo sa bahay nila. Sige na ma'am, alis na po. Kasi mama, ano po? Good job, kuya! Ano naman kaya ang nag-udyok sa kanya na pumagit na sa eksena? Sobrang naawa po ako, siyempre may nanay po. Matanda na rin po yung nanay ko. Sino nga ba ang tama at sino ang mali?
may kanya-kanya tayong opinyon. At diskusyong imbis na pagtalunan, dapat pakinggan at pag-isipan. Parang alitan, hindi humantong sa pananakit sa kapwa. Mapapisikal man o sa pananalita. Kapal ng mukha at lakas ng loob. Yan daw ang puhunan ng mga pasabay live seller. Pero kinatutuwaan o minamaliit man ng iba, may mga kwento rin daw sila. Ayan mga sis, kapag dalawa po yung kinuha nyo, available in red, available in white. Hanggang 33 na waistline. 30 to 33 na waistline po. Isa ka ba sa nag-enjoy mag-mine online? Ganda. #budol is real. Kapal ng mukha at boses lang ang puhunan. Libo-libo ang kitaan. Ganda nito. Meron din silang two-tone. Yan na nga ang ina-ina negosyo ngayon. Pero alam nyo ba mga kapuso na ang pagla-live selling, hindi na lang daw home-based, kundi live na rin mismong ginagawa sa mga tindahan. Saan mang panig ng mundo? Eto ang ganda. Branded to mga mamshi ko. At ito na nga, ang pinagkakakitaan ng kapuso nating na sina Rhea at Earl. Paano kayo nag-start sa live selling? Nag-scroll lang po ako ng live selling. Sabi ko, pwede pala yun. Sabi ko, try ko kaya. Doon na po nag-start. Na parang, uy, kumikita. May pera pala dito. So parang nag-double up po yung kita ko. Sa 4-5, naging 9,000. Opo, yun po. Tapos hanggang sa dumoble-doble na. Hanggang sa dumami na. Per session yun. Opo, per live. Food fee dito, 200 pesos. Cotton chalis yung 32 to 33. At ang kanilang kinikita sa pagiging live seller, umaabot lang naman daw ng... Ano yung pinakamalaki na naiuwi mo dahil sa pagla-live selling? Kaya 2 hours po. Wow! 1299 na lang din. Ang ganda nung, nung blazer. Mga pasabay live seller na sobrang in demand ngayon, tiba-tiba rin daw sa ganitong negosyo. Ang nakilala naming mga live seller na sina Rhea at Earl, kumikita raw ng 6 digits per month. Paano nagbago yung buhay nyo dahil dito sa pagla-live selling ni Mrs.? Before kasi nung ako lang yung kumikita, syempre medyo challenging sa amin dalawa. Pero nung nagbukas na siya ng ganong negosyo sa live selling, nakatulong na siya pati dun sa amortization ng bahay, sa mga gastos, sa mga anak namin. Ano yung pinakamalaki na naiuwi mo dahil sa pagla-live selling? Kaya 2 hours po, 40,000. Wow! Sige nga, ikwento nyo na nga yung mga proud kayo na naipundar nyo dahil dito sa pagla-live Sige, selling. ma'am. Iniisip ko po kasi sa live selling, hindi po siya forever. Magsasawa sa akin yung mga customers namin. So sabi ko, paano kayo ma-retain yung mga tao ko pagka dumating yung time na iyak ako. Nagtayo po ako ng physical store para lang may pansalo sa kanila. After 1 year, nakaipon po ako dun from physical store. Nagtayo naman po ako ng Nila Lashes Salon. Bakit ka naiyak dahil doon? Siguro kasi naramdaman ko po yung hirap ng walang work. Lalo pag mami ka po. 34 to 36. Mine dark dito, 200 pesos. Talaga namang mapapamine ka raw sa mga ibinebenta ni Rhea. Ang gaganda. Hindi talaga sayang mag-abang sa mga live. Sabi nga, di kailangang mahal. Nasa nagdadala lang yan. Thank you so much sa mga free. So ganda. Ang pinagkukuhanan niya kasi ng mga ukay at brand new na damit, binibigay ito sa kanya sa presyuhang pang-wholesale. Pero sabi nga nila, walang trabahong madali. Dahil si Rhea, magaling na live seller man, hindi nakaiwas sa mga panganib online. Yung pagpapack pa lang behind the camera dun sa live, sinasanitize yan, ini-steam yan. Tapos bilang after on, hindi kukunin. Feeling namin, nanakawan kami ng time. Kung akala rin daw ng ilan, gano'n na lang kadali ang maging tindera online, naku, nagkakamali raw sila. Dahil sa likod ng camera, ganito ang mga eksena nila. Ako yung cameraman, ako na din yung nagbubuhat. Pero tuloy lang ang buhay, lalo na't may katuwang siya sa buhay. Siguro you must be so proud, no? Proud ako even sa mga office mates ko, nakashare ko yung mga ginagawa niya. Sinishare ko yung lives, selling niya sa mga office mates ko. And syempre, proud ako dahil nga nakita ko kung paano siya naghirap. Ni
Nitong nakaraan na nga lang daw, nag-celebrate ng kanyang birthday si Rhea. At ang regalo ni Earl sa asawa, surprise trip to Thailand. Pero parang si Earl pa raw ang mas nasurpresa. Biglang nag-live selling ka sa Thailand. Ano Opo. nangyari yon? Nakiusap ako sa kanya, sabi ko, maraming hype ngayon yung Bangkok item, sabi ko sa kanya. Pwede bang pagbigyan mo ko? Hahanap ako ng supplier dito. Pagpunta po namin doon sa isang market doon, ito yung nahanap ko. Nakiusap ako sa kanya, sabi ko, pwede ako mag-live? Ay, uso to, diba? Maganda nito mga mi. Gusto niyo ba to? Ito, ma'am, she 550 din. Pwede kayo magpasabay. Pasabay ang tawag sa pagpapasabay ng bilihin sa isang seller kapag sila'y nasa ibang lugar. Patok ito dahil kaya mong makabili ng imported products nang hindi sumasakay ng eroplano. Tinignan ko lang po yung tanggap ng tao, kung tatanggapin ng mga Pinoy yung items. Nagulat na lang po kami, sobrang daming orders. Ayun, di na po kami nakapagbakasyon. Lahat daw ng pagsisipag at pagsusumikap ng mag-asawa para raw sa kanilang mga anak. Lalo pat ang isa sa kanila, mayroong autism. 2023, gulo-gulo po ako noon kasi parang sabi ko, ano kayang plano ko sa buhay? Kasi syempre hindi po yan stable, yung business hindi po stable. Sabi ko, balik kaya ako ng work. Tapos nung sabi ko, 3 na to. Pero ba't hindi niya ako kinakausap? Hindi niya alam na malapit yung birthday niya, ganyan. So sabi ko dito sa kanya, babe, natin, pa-check up natin. Sabi ko, parang may mali. So sinabi po sa amin na may autism. Start po, mahirap. Mahirap tanggapin na, ano kaya ako? Siyempre, pag mami kasi sisihin mo po yung sarili mo, ano kaya maling ginawa ako dito, ganyan. Tapos bigla na lang parang may verse po akong nabasa. Okay, kaya pala, may business ako. Kasi kailangan ko po yung niya. Kailangan ako ng anak. May reason pala. Sana dumami pa yung mga clients mo at tumagal pa itong ginagawa mo. Yes, ma'am. Yes. And congratulations. Thank you po. Sige nga, pwede bang sample? Demo nga. Sige, ma'am. Magandang umaga, Momshies. Ayan, I'm Rhea. Andito po kayo sa live selling namin. So, ito, Momshies, is premium quality dress. Ang fabric niya is satin. Sweet pockets, and then ito medium to semi-large. Tapos papakita mo po yung style, ganyan. Konting pose para may idea sila na, ganda. Tapos ito naman. Sige. Ayan, okay. Ang fabric niya, ma'am, is crepe. For this one, for only 180 pesos, pa-mine blue. Mine! Ganun ba yun? Yes, ma'am. Yours naman, Vicky. Ayan. Thank you okay so to. much. Thank you. Di ba ang ganda? Bagay ito sa akin. Ayan, alam na. Sa next episode ng Good News, alam niyo na kung anong susuotin ko. Ang namain kong damit, abangan nyo next week. Namain kong damit. Hoodie dito, 200 pesos. Cotton chalis yung. Nakapag-may na ba ang lahat? Ayan, size medium garterite. O diba, easy shopping na, nalibang ka pa. Kaya sa madidiskarteng live sellers dyan, yours na po ang tagumpay. Tara, may na! Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-goodnews yan. Salamat sa pakikinig sa mga feel-good naming kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.